time check tayo, it's 4:40 ng umaga. Pero kita na natin, no? May mga kumbaga traffic. I mean, hindi naman traffic like maraming sasakyan sa ganitong oras. Ano lang talaga siya, kumbaga dahil sa traffic light. So this is Davao City. So as we observe, as I can observe, or based on my experience and based on my observation, talagang siguro like sabi ka na 2010 in particular, siguro yung sasakyan mula noon, so 15 years ago na halipas, so para siguro nasa triple or nasa triple ang triple to 4 times ang dami ng sasakyan dati sa ngayon. Tama ba yung sinabi ko? Paano sabihin yun? Basta times 4 ang dami ng sasakyan dati. Kasi mas dumami yung mga traffic lights sa Davao City. Yun yung indication, no, na kapag maraming siya, progress. Actually, it's a sign of progress talaga pag maraming sasakyan. Kasi sasakyan din naman yan libreng na-acquire, di ba? Nakuha ng mga tao. Siyempre, inuutang yan, di ba? Hindi ka naman din makautang kung wala kang kakahayang magbayad, di ba? Sa sa mga home credit, di ba? Hindi ko alam kung mahirap bang mangutang sa home credit. Home credit yung mga cellphone, di ba? So let me know the comment box. Kasi na ako nag-utang ako one time ng home credit. The interest is na siya, no? Lang, credit card lang gamit ko sa sa pag ako'y uutang ng mga gadgets. So yun, balikan natin yung pag-acquire ng mga sasakyan. Yan, bali mahal yan, di ba? Kahit pa sabihin ng iba, utang naman. Hindi ka naman din makautang kung walang trabaho o negosyo, di ba? Yung bank statement mo hindi siya enough para hindi ka kahit yung sa mga finance, di ba? Hindi ka i-approve niyan. Walang magpa-finance sa iyo kung hindi ka middle income class earner, di ba? So yun, Davao City indeed a progressive city. It's a sign, no? Dahil sa sobrang dami ng sasakyan. Yung sa traffic naman, hindi natin inormalize na kapag progressive yung isang city is traffic. Di ba? Huwag natin inormalize yun. Doesn't mean na kumbaga baka kasabihin natin ng iba dyan, it's na kapag progressive traffic, ibig sabihin pala kapag hindi traffic yung isang syudad, hindi siya progressive, di ba? So yan, ang traffic means siya, poor urban planning development. Yun. Si Kuya, tanongin natin si Kuya, kung ilan na ba yung observe niya, siguro sa kanyang estimate lang, base sa kanyang mathematics ability. Panigurado pag mga driver magaling sa arithmetic yan. So tanongin si Kuya kung ilang taon siya nag-drive pa. Pila ka tuig nag-drive ko, jeep driver? Sa van 4 years, 2 years sa multicab ay jeep. Asa rin ka sa unang biyahe? Butuan Davao 4 years. So bago ka nag-van, unsa pa imong drive anong trabaho sa una? Okay. So wala na mo nagkitag na nga mag-driver ka? Wala na. Masakay na driver lang ka. Trabaho naman di ko lang. Ilpian ko 10 years, 2 years. Experience na dyan. So pero taga Davao region? Gusan. Gusan. Sabot pasabot, wala kay idea sa Davao City kung unsay dagway sa una 10 years ago. Mga 2010. Wala kay idea. Traffic na pag-abot nimo. Kay sa una man good 2010, yahay pa kay Davao sa una, wag man nakay kung kanay ka nang kuan kanang dililuwag asa man nakay mga tao. Ako nambiro ako di ko sakay kadoy kanang naisakay na. Mga 5 on man kung sakay kay guot na kay na. Pero karon bisa pag kuan lagi kumbabit kaysa di ka uli. Dapat na kung last hour. Peak hour, last hour, good luck na lang. Bahala lagi kuan. Bahala mo kabit lagi sa nabakay. Pero sa una, wala, di manakay ka na lagi. Ya kanang maglakaw sa una sa dalan kaya. Kanang pwede ka maglakaw ba nga magpiyong ba? Pwede na kayo. 2010.
Kay chill ra kay Davao sa una. Way dali ba? Kaya karon naman. Karon kay maulaw na makamotabok kay basig maserbato ulaw kayo. Sa una di man usang serbatos Davao sa una. Ano na may mo malikit ko doon. Karon kay matay maulaw ka mo tabok nga kuanay nga nang mag niya kay maserbatuhan ka, ulaw kayo. Kapit ka ganyan na mo sa una. Kay kung 4 years sa van, 2 years sa jeep, so 6 years pa lang ka nag-drive. Or ano, 6 years pa lang ka nagtrabaho nga sa transport. Pero nag-drive ko natin ka ng mga truck load. May mga 2,000 ka bang tuloy ka sa 2,000. So lang, diri sa mga passenger time, passenger vehicle. Bago lang, ako mga 6 years, ako lang drive ko sa Air 1. Pero dati, mga cargo ko, Asa ka sagusan? Trento. Trento. Kay adol ray, kuan ra boundary. Ano gyapon na kana mataga Trento kay Davao maginapaingon. Oo. Sa Davao mga eskwela, Davao pa hospital, Davao magtrabaho. Nag-drive ko, cargo, dili ko na kung biyahe gyapon. Oo. Basta ka ng mga taga Trento, kuan na sila. Mura na sila taga Davao gyapon. Oo. Boundary man gud siya, Davao mong kayo. Ano, agusan. Sa una di ko kalimot sa una mga 2007 2008 gabiyahe mig Butuan kanang mga tumig Butuan ba niya among sakyan kay kuan kanang Starex gud van. Na para wala na. Wala rin nagpamasada ron. Starex. Stana, Sanyong, ano. Sikat na sa Starex ah. Oh, Starex Vista. So, yan o. Bali, ano lang, hindi masyadong makarelate si Kuya sa ano natin, struggles nating mga taga Davao ngayon sa traffic. Kung gaano ka-traffic ngayon tsaka noon. Kasi, ano lang, 6 years pa lang siyang nagtrabaho sa public transportation industry. Ayan o. So, ano siya, 2010, hayahay pa ng ano, diba, napaka-chill pa natin mga taga Davao. Pagdating sa commute. Talagang di natin na-experience yung ano no, yung kandungan sa Bakadiri, so, di ba? Tapos yung ano, agawan ng mga upuan, naghahabol no sa mga jeep. Kasi dati di naman tayo sasakay ng ano, may gusto natin yung talagang hayahay, maliwalas, maaluan pa yung ano, loob ng jeep. So ganito kami sa Davao City dati, kahayahay. So kayo mga nanonood ngayon dito sa Davao na hindi pa napunta Davao City, wag nyo nang masyadong i-expect ang Davao City na bahayahay no yung ano dito, yung mode of transportation namin. Although may mga sasakyan din naman, may mga jeep, taxis, marami no. Pero yan nga, bali siksikan sa kalsada, traffic, tapos konti na rin yung jeep na bumabiyahe ngayon. Kasi nga dahil sa ang iba finish out na, dahil nga sa Davao bus system dapat no. Pero hindi na siya natuloy kasi nga walang budget. Hindi siya priority ng administrasyong PBBM. So yun lang. So sa mga ano dyan, nanonood ng mga taga Davao City na hindi pa nakabalik ng Davao City since no kayo umalis dito, kumusta? Tatanungin ko kayo no, anong experience sa Davao City na ano bang ano kaya ang itsura ng Davao City sa ngayon, i-compare nyo like kung anong years kayo, 2010 ba kayo umalis dito? Meron kasi ako mga napanood din na 2008 pa lang umalis sila ng Davao City tapos hindi na sila nakabalik no. Doon na sila naninirahan sa mga ibang mga lugar, ibang bansa. So ito, time check tayo dito, mag-aalas 5 pa lang no. It's 4:50 ng umaga pero kita nyo naman na ang dami na ng sasakyan, dami na ng tao. So ayan, sa bagay, metropolitan area naman talaga di ang Davao, so di naman nakapagtataka pero yun lang, hindi tayo sanay mga taga Davao. Oo, totoo yun. Akala ko kasi dati ng ano, nung, di ba, balikan ko na lang yun na kumbaga review lang tayo. At ako'y bumalik ng ano, Davao like 2021 noong December, tapos umalis ako ng 2022, bumalik ng Manila. Tapos basta yun na, every time na ako'y umuwi ng Davao City, kasi dati pansin ko for example 2011, 2012, mga ganun noon, mga year, ako'y umuwi ng Manila na Davao City, talagang napakalaki na ng Davao City, maraming tao, pero every time na ako'y lumalapag sa airport, talagang makikita ko yung yung Davao City na para siyang parang napakatahimik talaga niya. Super slow pacing talaga niya, napaka-provincial talaga ng vibe kahit metro city siya.
Ngayon, nitong ano na, itong huling ano, yung mga 2021, 2022, parang napapansin ko talaga lagi, every time na ako'y pumunta ng Davao City, I mean pagka-uwi ko dito, parang napapansin ko, wala na siyang pinagkaiba sa Manila. Ibig ko sabihin, yung ano, yung dami ng sasakyan, tsaka yung traffic. Although hindi siya kasing worst ha, sa ano, sa Manila. Pero traffic na siya kung i-compare natin. Davao Davao noon versus Davao ngayon. Hindi yung Davao versus Manila, Davao versus Cebu kasi hindi naman magkaiba kasi yung ano nung set up ng lugar, 'di ba? Sa Davao City napakalawak napakalapad ng ano natin lot area dito kaya ano siya, medyo unfair siya i-compare sa Metro Manila, National Capital Region na meron silang 26 million population. Sa kailang ano, within the metropolitan area. Sa Davao City, 2 million lang tayo dito. Sa Metro Cebu naman, di ko alam kung ilan ang ano nila, metro population. Siguro million din no kasi ang ano nga, ang Iloilo nga, Metro Iloilo, ano sila meron silang 1 million population. 1 million and 7,000. So much more sa Cebu. May dihamak na mas maraming tao ang Cebu kumpara sa Iloilo. So Davao City 2 million. So Davao City noon versus Davao City ngayon, kumusta? Ano sa tingin niyo no mga ano natin diyan, mga kababayan, mga nasa ibang bansa na or nasa ibang lugar sa Pilipinas nakatira? Na siyempre makikita niyo naman talaga yung vlog natin dito sa, for example, ito, pinaka-example. So anong pinagkaiba ng alas 4 ng umaga, alas 5 ng umaga ni Davao City noong kayo andito pa sa ngayon dito alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga dito sa vlog natin, sa video na ito. So let me know in the comment box. So yun lang siguro, thank you for watching. And abangan kasi pagkatapos ko mag-cut nito, mayroon tayong continuation, Bangkiruhan Public Market update ho tayo. Kumbaga parang ano lang, flexing ulit no. Walang masyadong topic, depende kung merong maisipan, merong mapagkwentuhan, basta i-flex lang natin ang ano, Bangkiruhan Public Market, yung mga ano nila, mga paninda, dami ng tao, itsura ng mga tao, kung anong ginagawa, gaano ka-busy. And of course, kakain tayo no, hahanap ng karinderya para kumain muna bago matulog.